Good day everyone, I am Stephanie Angel Magdame and in behalf of my group mates, Carlo Boncajas, Steven Francis Rafael, Alvin Santiago, and John Eliser de Hoya, we were discussing about a database design on the topic of University Information System. So, in this part, for the project overview, it says here that this a comprehensive and a integral project, and it is designed to function as the core system of record. It means that doon sa system namin ay nakastore doon sa mga database doon yung mga records, details, personal details, academic details, and work details of a students, of a professor, or etc. that are staff in our university. At in terms of using our website, meron siyang user interface which is nagagamit mo ng maayos yung website, naiintindihan mo at hindi ka nagkakaroon ng difficulties in terms of using the website. And in database schema, here is in-input lang namin in each tab kung ano yung mga ginamit na data type and specifically ano yung name ng data type or variable na yun dun sa naka-assign sa specific data type na yun. So, sa login page, meron tayong apat. Query, which is siya ay string, SDA, dtable, and F3. Dito sa dashboard, ito ay lahat ay form. Kaya, ang mga pangalan ay F11, F1, and F4. Then, may tatlong parang anak yung dashboard, which is the University Information System, Student Profile, and Logout. So, in terms of University Information System, ito ay mga form simula 4 hanggang 10. So, ang pangalan nun ay F4, F5, F6, and so on hanggang form 10. And then, dito sa student profile, masyadong madaming nagamit na data type, which is, ito ay 5. The con, which is the SQL connection. The query, which is the string. The CMD, the SQL command. The reader, SQL data reader. The full name, which is ito ay string. And sa database naman na ginamit, which is this storing ng mga data or informations ng isang tao, gumamit tayo ng 5, which is the long, which is pinam. We read the string, the CMD SQL command, and yung I, ito ay in, and the F1, ito ay for. For the key objectives, ang objectives ng system namin ay to centralize and efficiently manage yung mga data ng mga student, staff, at saka faculty ng mismong university. And it encompasses a diverse range of information, including academic records, personal details, and financial data. And in terms of this platform, ang aims ng system namin ay to provide a robust and user-friendly situation or solution para ma-optimizes yung overall efficiency and effectiveness ng mga operations sa loob ng university. And in terms of functional capabilities, ang University Information System namin ay kailangan dapat ay ma-meet yung needs noong mga user doon sa loob ng campus na yun or university na yun. So, if makikita nyo sa huli, kasi i-discuss yun ng mga kagrupo ko, ay ipapaliwanag nila doon kung paano nag-work yung isang yung mismong website namin. So, doon yung makikita kung ano yung mga function at kaya gawin yung mismong system namin. So, in terms of user-friendly interface, dito na sinasabi is recognizing the diverse user base within a university environment, and the UIS prioritizes a user-friendly interface. The faculty, the administrative staff, and students can navigate the system with ease, accessing pertinent information efficiently. So, user-friendly interface, hindi mahihirapan yung user, nahahanap niya ng maayos yung mga information na kailangan niya, nakakapag-fill up siya ng ayos without an error. So, ayun. Dito, hindi ko na ito ipapaliwanag ng widely kasi sa presentations ng mga kagrupo ko mamaya ay ipapaliwanag nila kung ano yung ibig sabihin ng mga slide na to. So, in terms of sample queries and reports, nagkaroon lang kami dito ng meeting kung ano yung pwedeng matanong sa amin at ano yung pwede naming ibigay dun sa nagtanong sa amin. In terms doon, ano yung mga nakapaloob baga doon sa mismong
system namin. So, meron kami dong list of enrolled students, meron kami doong academic records ng mga students, ano yung mga kailangan pang bayaran ng mga students, and ano yung mga particular na department ng mga teachers na nandun. And para mabigay namin yung sagot na gusto nyo is meron kami doong mga tabs or database na nakapaloob yung informations ng mga student, including their name, their age, anong year siya nag-enroll doon sa major na yon, doon sa course na yon. And here sa security, hindi ko na to i-explain furthermore kasi dun sa discussion mamaya ng mga kagrupo ko ay mapapakita doon yung security and privacy ng mismong website namin. Kasi kailangan mo munang, kapag wala ka pa dong registered account, hindi ka makakapasok dun sa website namin. So you need to create a account and fill out the details that you need to fill out. Kapag na-fill out mo na yon, pwede ka nang mag-login doon kasi naka-register na or pumasok na sa database namin yung account mo. So, sa assumption, in terms of logging in sa user authentication, syempre, assume natin na kapag hindi ka naka-register, kapag hindi ka naka-register kagaya nung kanina, hindi ka talaga makakapasok. Kailangan mo munang mag-register. And dun nga sa access permission, as if mali yung password mo, automatically, hindi ka makakapasok. Kagaya nung sa password security, kasi may lalabas doon na wrong password. So, kailangan mong maalala yon or i-forgot password mo na lang. And in terms of accessing university information, kapag lang ikaw ay nakapasok na mismo dun sa mismong dashboard, saka mo lang makikita yung mismong university information. And in terms of inputting personal details and academic details, kung hindi sa'yo yung information na yun, hindi mo talaga siya makikita. Kasi specifically, naka-pertain lamang yung information mo sa'yo lang mismo. So, hindi siya makikita ng iba and it is safe and you have your privacy. So, sa Gantt chart namin, nakapaloob dito kung ilang oras ginawa yung mismong website namin, ano yung mga task na distribute. So, total of 27 hours in the making. So, sa i-discuss mamaya ng mga grupo namin, ito ay simple lang kung makikita mo pero sobrang hirap ng ginawa sa coding. Kaya, it takes 27 hours of making in different days. So, ayan, tignan nyo na lang kung ano yung designated task namin sa 6 na araw na pinagagawa namin. So, that's it. Ang next na po is ipapaliwanag na po nila kung how the system of university informations work. So, first, dito tayo sa login page, which is my email and password. So, kapag may account ka na, pwede ka na mag-login dyan. And kapag wala pa, click lang the create account. Then, makikita natin ang mga information na lalagyan natin ng value. So, first name. Then, middle name. Last name. Email. And password. Course, phone number, then address, sex, then para ma-create yung account, click lang the create account, then account successfully created. So, dyan po, gumawa kami ng database kung saan may store yung mga infos na i-input kanina. Una, binuksan namin yung IDE. Next, pinulot namin yung file for databases. Sunod yung login DB. Tapos, yung file na tables. Then, gumawa kami ng file na dbo.needs1. Dito sa file na to makikita niyo na nakasave na yung in-input na info kanina. So, dyan, meron ka ng account. Ngayon, balik po tayo sa login page. Ganun po sa login page, para naman po matest natin yung ginawa nating account, itatay po natin dyan yung email na ginawa natin. Ito na rin po yung password. At sa right side naman po, makikita po yung icon para ma-view po yung password natin.
And then proceed to login po. And dalhin naman po kayo nito sa dashboard na kung saan po ay andito yung view info and student profile and then the logout. Next po is yung view info. Pag-click po ng view info, lalabas po diyan yung university information. Tapos naglagay din po kami ng 2-box button, yung back at text po. Next po is yung history, rules and regulation. And last po is yung university official. Tapos yung exit button naman po, mapupunta lang po yan sa dashboard. Then, after is, pwede nyo nang pindutin yung profile na button. And then, after nyan, ipapakita dyan yung personal information nyo, which is the name, sex, address, the email, phone number, and course. Yung mga details na nandoon, yun yung tinype nyo kanina sa create new account. So, dito naman sa academic details, para ma-edit nyo siya, is pipindutin nyo yung button sa baba, which is the edit profile. Then, pipili na kayo dun sa mga drop-down menu na mga pamimilian. So, ayan. Then, after nyong makapili, pwede nyo nang pinutin yung button na Save Changes and mag-save na yung details nyo. And after nun, pwede na kayong mag-exit, which is yung arrow sa taas, and then dadalhin ulit kayo sa dashboard. Then, kapag nahanap nyo na yung mga informations na kailangan nyo doon sa mismong system na yon, is pwede nyo nang pinutin yung logout para mag-exit na yung mismong website. That's all. Thank you po.